Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. Ano ni? Alcohol pala. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. Papalis na po kami ni Adrian. Alas 4 na po ng madaling araw. Nagising po kami alas 3. Kasi, ayan, maliligo. At tas hindi po kami makakain. Nagkape lang po kami. At ayan, magpapahatid po kami dyan sa labasan kay Papa Bits. Iwan ko kung anong oras kami makakarating ng city. First time po natin makabiyahe ng pa Cebu City ng ganitong oras. Sana makarating po kami ng eksaktong oras bago mag-exam si Adrian. Yan, nagbibihis na po si Adrian. Yung attire natin guys, parang ako po yung titik ng exam. Parang principal. Tapos, siyempre dala ko lang po yung ko po. Yan, sombrero. Kasi mamaya mainit. Yan lang po ang laman ng natin ng bag. Mayroon po tayo ditong alcohol. Pang iwas Tapos siyempre, minom na lang po tayo ng ng gamot natin kasi baka makalimutan natin. Baka tulog pa yung mga bata. So, ayan po guys. Aalis na po kami. Update na lang po namin kayo kung ano po yung mga susunod na mga mangyayari. Susunod na kabanata. Yan si Adrian. Para po siya sa Korean Naka-Korean attire po siya. Ayan. Madilim pa yung labas. Psst. Madilim pa yung kapaligiran. Kung hindi mga ilaw lang yung nakikita. Sana makasakay kami kaagad. So, ayan po guys. Sa wakas nakarating din po kami ni Adrian dito sa Siinyo. Sa katunayan po nandito tayo sa likod ng Siinyo dahil bawal po yung parents. Pero naki-CR muna tayo dahil ihing-ihi na kami talaga ni Dian. Iwan ko si Dian, naglagbok na po si Dian, tapos bawal yung parents po nandito sa loob. So sa labas po tayo maghihintay. Hindi ko alam kung hanggang anong oras po si Dian yung exam niya. Yung oras po ngayon is ayan 6:44. Timing po. Marami na po dito po tapos si Jing. Bawal po kasing magtambay dito yung parents sa loob. Dali muna tayong magbibidyo dito. Yan po yung Siinyo. Likod lang po ito ng paaralan. Yan. Ito po yung Siinyo kung saan nagtapos yung Jingyo. Ayan po. Mag-video muna saglit po tayo bago lumabas. Yan po. Nakabalik ulit tayo ng Siinyo. Iwan ko kung saang room si Adrian. Iwan ko kung naka-CR yun dahil ihing-ihi din yun. Naghiwalay po kami kasi naglagbok pa siya.
So ayan, sa labas muna tayo magtatambay. Ito po yung si inyo guys, kung saan po nag-graduate or nagtapos si Jing. Tapos ito po yung pinakabahay ni Jing sa una. Kasi nag-ano po siya, nag-working student. Yan po. Hindi po tayo makakapaglibot dahil lalabas na po tayo. Baka makita tayo ng guard. Talagang nababahala na po ako na nandun pa lang kami sa bus ni Adrian. Kasi tingin po ako ng tingin sa oras. Parang pinipigil ko na po yung paghinga ko. Tapos meron pa akong estudyanteng na nakatabi. Sabi ko, kung malayo pa yung SM, sabi niya, medyo malayo pa daw. Nasa Konsolasyon pa lang kami. 5:30 na. Sabi ko, naku, parang malilit. Sabi ko kay Adrian, pagagalitan po tayo pag nalit ka, hindi ka naka-take ng exam. Sabi ko sa kanya, dapat pala bumiyahe tayo sa bumiyahe pala tayo ng mga alas 3 pa lang na oras. Sa alas 3 na oras kagigising pa lang namin. Ang sabi naman niyan, akala niya malapit lang nga. Pero nakasakay kami doon for alas 4:20. Tapos dumating po kami sa SM mga 6:30. So dapat sabi ni Dian dapat 30 minutes before 7 nandito na sila sa Sinyo. Mabuti na lang naman pagdating namin sa SM, inanuhan po kami ng guard, in-assist. Nagtawag po siya ng taxi. Pinasakay po kami. At saka mura lang po yung naging pamasahe namin mula SM dito sa Inyo. Taxi naman nakapatak. Yung nakalagay lang po doon is 100 pesos to 50. So binigyan na lang po namin ng 120. Hindi na namin siningil yung sukli kasi dito talaga kami inatid. Ayan, tingnan nyo, traffic po. Ganyan po yung sitwasyon dito sa Cebu. Kung nag-commute po kami ni Dian, talagang hindi po siya aabot sa exam. So ayan, dikit-dikit po yung yung eskwelahan dito. Tapos natatandaan ko pa po yung ni Jing, yung tinerhan ni Jing na lugar banda doon, yung nag-boarding house pa siya dito. Nilalakad lang namin papunta doon. So ayan, nandito na po tayo sa harap ng Cebu Normal University. Ayan, pasukan na. Tapos yun po yung mangyayari. Yung mga parents, ayan, marami po sila. Dito po maghihintay sa labas. Yan. Mga parents po yan, nakasama ng mga mag-i-exam. Tapos ayan, napaka-traffic. Sobrang traffic. Salamat talaga na nakaabot din po kami. So, pag matapos ni Dian mag-exam, maglilibot muna kami doon. Sabi ko sa kanya, pag halimbawa makapasa ka ng exam dito sa inyo at dito ka mag-enroll, yung susunod natin na gagawin yung maghahanap ng boarding house. Sabi ko sa kanya, doon tayo maghahanap sa tinerhan ni Jing noon, doon sa Changi sa Orhelio doon sa loob, sa likod lang yan. Hindi na po siya sasakay, lalakarin lang, pero medyo malayo, pero malapit lang din. Kahit medyo malayo, malapit lang din dito sa Sinyo. Hindi na po siya talaga magko-commute, maglalakad lang po siya. Yun po yung sunod namin na gagawin pag
pinalad po siya dito sa inyo. Kasi bukas, exam naman niya po sa sa City Yumin ng Cebu din. Pero yung nakabuti lang po is online. Bukas, alas 8 po yung yung exam niya. Yan pong mga nanay, nandito lang po sa labas. Dito lang po kami magtatambay sa gilid. Iwan ko kung hindi yan magmamainit dito pag mag-oras na alas 9. Alas 8 na po yung oras, guys. Ayan, nagtaho lang muna ako. Dahil parang nakakaramdam na po tayo ng kulo ng tiyan. Nagrereklamo na po yung tiyan natin. At chinat ko si Dian kung kumusta na siya sa loob. Nandun na po siya sa room. Tapos hindi pa sila nag-uumpisa. Bali ina-arrange. Tapos usap-usapan dito sa mga nanay na iba. Hanggang alas 12 daw yung exam nila. Tudas ako yung tudas dito sa labas. Kasi hindi ko alam po dito yung mga pwedeng puntahan or pasyalan muna. So ang mangyayari po is dito lang tayo talaga sa sa labas ng campus. Hindi naman talaga pwede doon magtambay sa loob. Yung traffic talaga, ayan, sobra. Mula pa kanina nang dumating po kami. Ganyan po yung mga sasakyan dito. Nagsisiksikan. Wala naman po tayo dito pwedeng maupuan kasi ayan, puro puro halaman. Hindi po tayo pwedeng makaupo dyan. Yung iba nandoon. Labasan na ng mga daycare. Ayan. Mabuti yung mga daycare pala dito dahil hinahatid palabas ng mga teacher. Tapos yung mga nagbabantay is dito lang talaga sa labas. So kami, nandito din po kami sa labas. Yan yun, may rin po ako ditong katabi. Taga Bohol daw siya. Nagtatalikudan lang po kami. Bohol at saka Tacloban. Naghihintay sa mga examiner. Iwan ko kung ilang oras si Dian doon dahil depende daw sa course yung oras. Para po ako dito nagbabantay ng daycare din. Ayan po guys, malapit na pong mag alas 10. Nandito pa rin po kami sa labas. Naghihintay, ayan. Nagsisimula na pong uminit dito sa banda na tinatambayan namin. Papakabisi na lang po siyang mag-cellphone. Iwan ko kung anong oras kami dito maghihintay. Ito na po yung sinasabi ko. Na mawawala kami ni Dian. Ayan, idiniretso po kami sa North Bus Terminal. Malayo na pala kami. Nilampas po kami ng konduktor. Ayan, pabalik po kami dito sa sa SM. Kasi iba na po yung dinadaanan namin. Papunta sa inyo. Tapos pag uwi, iba na po yung dinadaanan. Tapos nagtanong-tanong po kami kung ano po yung sasakyan namin. So, ayun, nakasakay kami pero bumalik. Ilinagpas po kami. Hindi naman po malayo.
Pero nagugutom na kami dahil wala po kaming nakikitang kainan dito. Tapos hindi po namin kabisado yung lugar talaga. First time po kami ni Dian buti si Pix Vlog. Ano na po yung Sibun dito, naiikot-ikot na niya, hindi na po siya na mawawala. Ngayon ayan, magpapahuli na lang po kami sa sa pulis, sa patrol car. Natapos yung exam nila diyan mga alas 11. Alas 11:30. Mabuti na lang po yung dinadaanan namin merong puno. Hindi masyadong mainit. Pero ayun, lagpas talaga kami. Linagpas po kami ng konduktor. Paano naman po yung paglakad dahil mahangin. Inuubo na po si Adrian. Wala po kaming nakikitang kainan dito. Yung ginawa lang namin po paglabas ni Dian sa eskwelahan, bumili po kami ng mineral water. Yun, uminom lang po kami. Ewan ko kung si Jing nandoon na sa Compostela, pwede po kaming dumaan. Pero baka wala pa doon si Jing. So yan, naglakad-lakad na lang po kami. Hey guys, ayan, nandito na po kami sa Danau. Dumaan muna kami dito sa Danau kasi merong bibilin si Adrian. Tapos talagang hindi namin po matitiis na yung gutom. Kaya bumaba kami ng Danau dahil nagpunta po kami dito sa Jollibee. At si Adrian po yung pinapag-order ko. Salamat ate sa budget meals namin ni Adrian. Ayan, si Dian, gutom na po kami. At saka dadaan pa po siya sa Watson. Meron daw po siyang bibilhin. Napaka-sobrang init guys. Na malayo pa yung nilakad namin mula sa pabalik North Bus kasi nilampas po kami ng konduktor. Gutom bells yung inabot namin. Kaya pasok muna kami dito sa Jollibee. At yung Jollibee naman po is tapatan lang. May Jollibee dito, tapos sa katapat meron. Pero dito yung yung mga tao. Kasi yung sa kabila maliit lang siguro. Sa kabila Jollibee din. Tsaka dito may inasal, Chowking at saka Jollibee. May challenge po kaming naranasan ni ni Adrian. Lumakad kami ng bahay alas 4. Nakasakay po kami ng bus alas 4:20 na parang pinipigil namin yung hininga namin na makaabot lang ng sinyo. Hindi po malit. Saktong-sakto lang, mga 15 minutos na lang po. Mag-alas 7 na. Pero nag-start 8 p.m. 8 a.m. Oh, nag-start daw alas 8 kasi in-arrange pa sila. Kada kurso. Yeah. Kada kurso. Sana makaano si Adrian. Yung pag-uwi namin yung problema kasi nagtanong po kami kung paano pagsakay pabalik sa North Bus. Sabi naman ng iba, yung jeep na C11 CI. CI. Parang matagal pa duman siguro. Meron nagsabi naman na yung bus na lang na Lapu-Lapu City or SM.
kasi dadaan daw sa North Bus. Dadaan nga, ang problema, hindi namin alam kung saan banda yung North Bus. Pasahin namin ng konduktor, sabi namin na North Bus lang po kami. 16 yung kada isa sa amin bayad. Tapos, merong nagsabi na parang nandun na kuno yung yung North Bus. Tapos, binawi niya, ano po yun, yung, yung, daan, yung dati daw na North Bus kasi yung North Bus ngayon, bago. Iyon pala, nasa tapat lang. Pagtingin sa amin ng konduktor, sabi niya, hala, North Bus po kayo. Sabi ko, binaba na kami, pero malayo pa. Kung sasakay ka ng tricycle, papasahe ka ng 15 pesos pa. So, nilakad na lang po namin yan ni Adrian hanggang makaabot ng North Bus. Pero, marami po pa kaming pinagtanugan na hindi na po kami mawala. Tapos pagdating namin doon, sakto mayroong nang bibiyahe, nakasakay agad kami. Tapos talagang natutuyo na yung mga lalamunan namin. Merong nang titinda ng tubig, bili muna kami. Tapos chinat ko si Jing kung nandyan na po sila sa nandyan na po siya sa sa Compostela. Hindi pa wala pa daw, pinapapunta lang muna kami doon. Pero sa Friday pa daw yung uwi nila. Sabi ko, anong gagawin namin doon? Buti nga lang si Sia, walang klase ngayon, pero si Crislin at si Sansan nakapasok. Kasi hinanda ko muna yung mga gamit ni Crislin bago kami umalis ni Dian. Pati si Sansan nakapasok din. So, ayun, natuntun namin din po yung si Inyo. Mabait Bukas. naman. May exam pa. May exam pa siya bukas. Pero online naman, yun lang po yung nakakabuti. At saka yung nasakyan namin na taxi driver, mabait. Hindi katulad nung ibang taxi driver na pag nahalata siguro nila na hindi taga rito, iinikot-ikot. Hindi naman. Talagang sa inyo po kami ihininto na parang malapit lang yung yung distansya mula sa North Bus. Ang kaso lang pagpabalik kasi iba-iba na yung sinasakyan, parang napapalayo, tapos iba yung dinadaanan pabalik. Katulad ng sinakyan namin ngayon, parang umikot lang. Pero kasi iba pala yung umikot lang, pero iba yung ruta. Pero madadaanan namin po yung Liloan, Konsolasyon at saka Compostela. Hindi po kami bumaba ng Compostela dahil wala naman po si Jing. Ayan na po yung order namin. Makakakaida din po kami ni Adrian. Talagang hindi na po matitiis hanggang sugod. Kasi nagkape lang kami. Nagkape lang po kami. Nang umalis ng bahay, hindi na po kami nakapag-breakfast. Tapos, ayun. Ito pitong puwan. Natrig. Kain muna kami guys. Gutom bills. Doon sa Cebu City, hindi pa pwede pa kami maggala-gala ni Adrian. Baka makapunta po kami ng ng port para Tacloban.
Ang ending, uuwi ng Tacloban. Ayan po guys, gabi na. Pagluluto lang po natin ng ng pagkain. Kanina pagdating namin dito sa Sugod, tumaan kami kay Chrislyn at saka diretso sa merkado bumili tayo ng isda. Tapos talagang medyo nakaramdam po tayo ng pagod. Hindi natin po kinaya. Nagpahinga muna tayo. Humiga tayo saglit. Ayan, nakaidlip po tayo. Alas 6. Alas 6 pasado na po yung oras. So, ang gagawin po natin, ayan, nakasaing na po tayo. Kasalan na ng bigas. Ayan. Luto muna tayo ng ulam. Isang kalahati kilo yung nabili natin na isda. Budburon, 1 kilo 200 at saka yung tamban tuloy medya lang yung binili natin na nagustuhan ko lang po kasi ano po siya, bago pa, presko. Yan, kumikintab pa at saka malaki, masarap prituhin. Itong budburon na to para bukas na. Saka meron po tayong gulay na kangkong. Ayan, aadubuhin natin. Nanakit ko yung mga binti natin sa kalalakad. Sa susunod na pagbalik namin doon sa Cebu, hindi na tayo mawawala. Hindi naman po kami nawala. Nilagpas lang. Kasi yung pinaka north bus nakabakod ng SIM, hindi makita. Yung kabisado na po yung lugar doon, hindi mawawala, matatandaan. Kami kanina pagbaba namin ng bus, maaga pa naman. At saka yung SM naman na inaanuhan namin, binababaan, hindi naman talaga po sa SM mismo kasi may bus terminal lang po sila. So hindi namin po natandaan dahil hindi namin nalibot kasi pagkababa namin ng bus, sakay agad kami ng taxi. So parang hindi namin na tingnan yung yung lugar. Basta pagkasakay ng taxi, diretso na kami sa inyo. Syempre paliko-liko. Hindi namin po matandaan yung dinadaanan. At saka sa pagbalik naman pa north bus is iba yung dadaanan kasi trinay lang po namin na tumawid. Sumunod lang po kami sa mga tao na tumawid. Yung pagtawid namin kanina, tinignan ko lang yung mga tao dahil nasa gitna nagtitipon sila marami. May tatawid pa dito, may patawid dito. So yung pinili namin patawid dito sa harap, hindi po pakanan. Kasi kung napakanan po yung pagtawid namin, mapapalayo na kami ni Adrian. So trinay, parang ko lang yun, ideya ko lang yun na yung pagtawid namin paharap. So pag tawid namin paharap, timing naman may nagtitinda na matanda, tinanong namin kung saan pasakay yung para north bus, ganun. Sabi nila taxi, may nagsabi naman na sa yung CI na jeep dadaan doon. Yun po ako nahihirapan kasi nung nandun pa ako kay James sa inyo, talagang maraming jeep yung dapat sakyan, may mga liter at saka numero. Tapos may naman nagsabi na yung para Lapu-Lapu, timing naman may dumaan na Lapu-Lapu bus, minibus. Yung tinanungan namin, sumakay din, pero hindi po siya pa north
bus yung yung baba. Ibang lugar. Tapos, yung malayo na kami, sabi niya, parang dito na kuno yung yung north bus. Tapos tiningnan niya, sabi niya hindi. Parang hindi kuno kasi dati. Dati pa daw. Yung luma. Kasi yung north bus ngayon, terminal is bago. Agoy, kay malayo na pala yung nilampasan namin. Talagang super lakad po kami ni Dian. Yun, alas 12, tapat ng alas 12. Napakainit. Sa tingin namin malapit. Habang naglalakad kami, papalayo. Kaya ayun, medyo napagod po kami. At si Adrian yan nakatulog. Tapos tayo naman, kahit pwede pa tayong mag-relax, hindi pwedeng mag-relax ng matagal kasi ayan, mag-ano pa tayo, magluluto. Pero nga daw ako alayon itong kuan, Gripo CR. Pero nga, luto time. Hanggang po ngayon na yung pakiramdam ko is parang nanunuyo pa rin yung natin, lalamunan. Ang dahil sa init. As in, mainit. Sabi pa ni Adrian, parang mas mainit daw dito sa Cebu kaysa doon sa sa Manloret. Tapos, paparisan na hindi po kami kumain na umalis. Ayun. Talagang challenge talaga. At sana makapasa po siya, makapasa. Yung result sa June pa daw, sabi doon. Tapos binigyan naman sila ng papel na halimbawa makapasa, may binigay sa kanila na yun po yung pinapakita, pinapalagyan ng ID. My gosh. Tapos pagdating natin, makalat yung bahay. Si Sia hindi pa nakaligo. Ayan, kaliligo pa lang. Habang tayo nagpapainit ng mantika, yan, himayin muna natin yung yung kangkong. Iiba lang po natin yung pinakakatawan niya. Dahon muna yung unahin natin. Magigisa, mag-aadobo ng tangkong. Alas 4 pa lang kami na nakadating dito. Yun, pahinga muna. Na yung init parang nararamdaman pa natin sa katawan natin. Sakripisyo sa pag-exam. Marami daw silang nag-take, pero iba-ibang kurso din. Marami sila sa loob. Pag ni Dian, pagpasok niya doon sa campus, marami na po daw yung nandoon sa ibinigay na room sa kanila. Marami na sila, kaya na pumasok siya, nakaupo muna siya sa sa front, tapos in-arrange naman po sila
na hanggang nandyan sa gitna. Shhh! Huy! Lokat! Huwag maingay ha! Sibon, pag may nakikita na tao or aso na nakikita dyan sa labas, kahul ng kahul. Huwag maingay ha, huwag maingay. Pag nakarinig pa ako ng ingay dyan, ayun, ari nga sa habon. Lokot! Hindi nakakaintindi si Bon kasi ng Tagalog. Wawarayin natin. Yan, hindi na kumahol. Maingay. Pumapasok sa tinga. Okay, pagsabayan. Yan, mainit na po yung mantika natin. Nag-aaso na yung umuusok na yung kawali. Umuusok na po yung kawali. Lagyan na po natin ng isda. Sabay-sabay na to. Oh. Ingasa ha. Maggisa na po tayo ng kangkong. Luto na yung kanin, tapos maluluto na yung prito. Tapos, ayan, magbubulay na po tayo. Bali, magkakasabay-sabay sila po maluto. Kaya, tapos natin magluto, maghahaponan na. Ay, anim, ating kumaturong lugo di mati nga. Nakaulo. Ano eh, paklapaan tumatay ya. Natulog na pinagalitan. Kasi sinagsabihan ko kasi si Crislin, kasi yung mga niya, mga gamit, nagkakalat. Sabi ko sa kanya, pag dadating siya, ayusin. Ay, nako. Mahulog. Ito nga yung pahid. Mahulog.
ng suyo. Takpan muna saglit. Madali lang po maluto yung kangkong. Tingnan natin yung kangkong. Ayan. Lumiit po siya, lumiit. Pwede na po nating patayin yung apoy dito para hindi po masyadong maging yung tangkong natin maging luto. Ayan, luto na po yung gulay. Luto na po tayo. Ang kaso lang nakatulog po sila. Yan, nanggising pa po tayo. Alas 7 na. Sina, Krislin. Kaluto na po tayo ng ulam. Nakakapagod talaga. Krislin. Makaon, anay, makaon. Yan na pagkaturog. Kung maturog ka lugod nga, nagluto ako. Kanina nakaturog ako, sige nin pampuan, lahoy-lahoy. Pag luto ko, kung maturog ka lugod. Kaon na nga di kaon. Krislin. Makaon kon balbag. Pakadina didi, pakadina. Diretso ng pagkaturog mo man kaon. Pray. Yung ani mo dad. Ha? Yung ani ko. Sige. Pray muna. Pray. Like this other for this like it we share that for the living together. Ano pa yung iba kumain? Si Dian, tulog na tulog talaga. Talaga napagod mamaya na yan. Sana yan naman. Iwan ko. Ay utang po. Mas nakakapagod yung pag paya pagkalan paya. Hindi ko makakagat na. Mahulog timpinggan, Roslyn. Pag tinapatim ka nun, kaya ba hindi din maubos? Utan. Utang. Kutsara, dalang isa. Bang kumaan dito ko ng Kaya, may naga ang nagyapin mo. Maraga pa nga niting ang pagkaon, amo lagyap ini. Sina. Masakit sa mga binti.
Kangkong po. Ate. Ayan, may ano po, may Mickey pansit. Bigay po nila Madam dahil birthday pala ngayon ng anak niyang si Kinkin. Na yung account naman ni Kinkin is na-hack, sabi ni Madam. Nag-post kanina. So, happy birthday Kinkin. May pansit na po kami. Happy birthday, Kinkin. Wow, ganda ni Sia. Ano? Kumakain ng Mickey. Kanina nga nagto nga nagpag-anay. Mickey pansit. Ano? Ayun, sige na. Iba pa pagkaon ha. Maaram. Di ba? Tamba. Ito gabi Charlie. Ano. Kain tayo guys. Yan, kain daw ko no. Check. Boko pancit. Kain tayo. May papa-butterfly si Sia. Ayan. Siya lang po yung nag-ayos ng ano niya, ng buhok. Kaliligo lang, gabi na. Parang Kasi hindi pa nakaligo. Bakit hindi ka nakaligo? Anong dahilan? Ha? Ano? Kaya Ano? si Papa Bet kasi. Bakit? Wala nagsabi maligo ako. Anong ginagawa ni Papa Bits? Nagtanil po lang. Sinilpon lang ano, higa lang. ako nga. Tubig. Bumili sila ng ano, ng saging na baloy. Nandito lang po sa ano, sa misa, nagkakalat yung balat. Tas yung basura namin, nag-aapawan na, ayan, inayos ko. Inayos ko muna yung ano namin, basura. Para masunog. Parot na ito pa, Bet. Parang mas napagod ako pag ano ko, pag tingin ko sa bahay, sa loob ng bahay. Bakit di rin parot pa, Bet? Yung binihisan ni Chrislyn, nandyan lang sa upuan. Aluy, Ginoo ko. Kaya humiga muna tayo saglit, guys. Nag-ano muna tayo. Ayun. I-plinat muna natin yung ano likod natin sa higaan. Kasi parang magpa-power interruption na po tayo. Power interruption. Bakit ba? Kuryente. Hindi talagang napagod ako, guys. Kaya yung si Dian, di pa nagising. Lalo na yung ano, yung sapatos niya merong takong. Yung bis namin kanina ni Dian parang nagkabaliktad po kami. Siya po yung babae. Kasi ano po si Dian, meron po siyang ginger. Sakit yung leg. Iba pala yung ginger kasi ano, luya yun, di ba guys? Ginger pala, ginger. Pasensya po. Parang ano pa tayo, lutang. Kain Papa Bet. Nagsasabay na lang po yan sila mamaya ni ano ni Christian. Ni Christian ba? Ni Adrian at saka si Sansan. Na ano ko na papangalanan si Christian kasi baka wala silang ulam doon. Walang ulam din doon sila sa Blamban. Bari kami mata. Ha? Bari kami. Tapos na po kaming kumain. Ayan, si Chrislyn yung katulong ko po manglipit. Nasamantalang si Papa Bitsa yung kinuha dito ni Sir Regan. Magtatagay-tagay na naman. Diyan lang po mabilis si Papa Bitsa sa Tagayan.
Isang ano lang. Mamaya, pag uwiin yan, parang nag-ano naman yan, naglilitaniya. Pag nandito lang sa bahay, sasabihin, linalagnat siya, masamang pakiramdam. So, ngayon, ayun. Ay. Kahit pagkuhan na, kuskus, maghugas. Gusto niyang maghugas si Chrislyn. Parang napaus tayo sa kuan. Sa init ng araw kanina kasi gustong gusto ko lang uminom palagi ng malamig na tubig. Mga aso, papakainin. Ayaw sige pawa si tubig. Ay, agi. Giin mo na lahat ito, dagdagan na kuwan, na joy. Hindi na yan bubula. Ano? Pero may kalawaray ito. Paano ba yan bubula? Oo, malinaw na yan. Isang sachet lang yan. Kaya dumulas yan. Dadami yan, dadami pag dumulas. Diretso sa baba. Yung gulay sa kapansit. Tatakpan muna natin ng malaking batya. Ano, nakaon ka na? Katapos ikuan. Itakip. Dahil malaki, dahil hindi po kasya sa ano. Dito sa maliit. Ayan, di kasya po. Ito lang muna ang batya yung gagamitin natin. Yung bago kong bili. Kasi sa Senya minsan umaakyat, libot ng libot sa minsan. Libot ng libot guys, ikot ng ikot. Pakain tayo sa aso. Kasi kaninang tanghali hindi napakain. Kasi pag si Papa Bits lang ang naiiwan dito, agoy! Talagang nasisira. Nasisira yung mga rule and regulation. Banlawan mo yan ng mabuti ha. So, ayan po guys, yung naghugas si Chrislyn. Saan na ba yun? Ayan. So, ayan po guys for today's video. Bye-bye muna. Thank you for watching. Magpapakain pa po tayo ng aso.
Salamat po sa inyong lahat.